Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Camille. Ito pong aking kwentong ibabahagi ay nangyari sa nanay ng aking lola si Refina. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lola Paulita. Itong kwentong ito ay nangyari pa noong mga nasa 1960s. Bale, may malubhang sakit ang aking Lola Paulita at dulot na rin ang katandaan ay nakaratay na siya sa banig. Ang tanging ginagawa lamang ng aking mga lolo at lola noon ay ilabas siya sa kanilang bahay upang masinagan ng araw. Yun ang isa sa mga nagiging paraan nila upang kahit papaano ay may masagap siyang init sa paligid. Akala nga nila noon ay gagaling na raw ang Lola Paulita dahil parang kaya na raw niyang umupo. Laking tuwa pa nila noon dahil kahit ang matanda ay tinutulungan ang kanyang sarili na makaupo. Ang lahat ng kanilang akala ay naglaho raw noong magsimula na naman daw na manamblay si Lola Paulita. Halos hindi na rin daw siya makapagsalita dahil parang humahangos siya at mauubusan ng hangin. Isang gabi raw noon, habang tulog na ang lahat ng mga kapatid ni Lola Serafina, ay hindi raw siya makatulog dahil gawa lamang sa kawayan ng kanilang bahay at may kataasan pa, medyo kinilabutan daw si Lola Serafina. Pakiramdam daw niya ay mayroong nakamasid sa kanila. Dahil doon ay nagpalit-palit siya ng posisyon hanggang sa makadapa daw siya sa banig. Nang medyo dinalaw na daw siya ng antok, ay naisip daw niyang tumingin sa ilalim ng kanilang bahay sa pamamagitan ng siwang sa kanilang sahig na kawayan. Ilang minuto raw na nakapako ang paningin niya sa ilalim ng bahay nila. Puro karimlan lang ang nakita ni Lola Serafina noon. Pero hindi niya raw napigilan ang sarili sa pagsigaw dahil nung akma na sana siyang pipihit upang tumihaya ay may nakita siya sa ilalim ng kanilang bahay. May dalawang nagbabagang mata raw na nasa ilalim at nakatingala sa kanilang bahay. Dahil sa naging sigaw ni Lola Serafina ay nagising ang kanyang mga kapatid. Naiiyak pa raw siya noong ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nakita. Tatlo ang mga lalaking kapatid ni Lola at noong malaman daw nila ang nakita ni Lola ay kagad silang naghanda para sana bumaba sa bahay upang tugisin ang aswang. Natigilan lamang sila noong marinig nila ang ungol ni Lola Paulita. Dali-dali nilang pinuntahan ng matanda at kaagad nilang sinindihan ang gaserang nasa likod nito. Nang magkailaw na ay nagtaka sila dahil tulog naman daw ang matanda at himbing na himbing talaga. Ilang saglit pa silang nagmatsyag. Pero nang hindi talaga nagigising ang matanda, ay minabuti na lamang daw ni na Lola Serafina na bumalik sa kanilang pwesto at matulog. Kinaumagahan ay muli nilang napagkwentuhan ang nakita ni Lola Serafina. Ayon sa mga nakakaalam ng kwento ni Lola, ay aswang daw ang nakita niya. Marahil daw ay dinadalaw si Lola Paulita dahil may sakit. Isa raw kasi yun sa mga gusto ng aswang kung kaya't dapat daw nilang pag-igihan ang pagbabantay kay Lola Serafina. Simula nang may nakitang aswang sa ilalim ng bahay ni Lola, ay halos gabi-gabi raw ay may naririnig silang mga huni ng tiktik na tila umaaligid sa kanilang bahay. Isang gabi raw noon, habang nagpapakain si Lola Serafina kay Lola Paulita, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Dalawa lamang daw sila ng gabing yon dahil may pinuntahan ng mga kapatid niya. Habang nagpapakain kay Lola Paulita, ay halos napaigtat si Lola Serafina dahil sa takot na kanyang naramdaman. Paano kasi biglang may humuni ng tiktik na umaligid sa bahay nila at ilang sandali pa raw ay may narinig siyang pagaspas ng pakpak ng isang ibon. Hindi alam ni Lola Serafina ang gagawin ng mga sandaling yon dahil maging si Lola Paulita ay natakot na rin. Makaraan ng ilang sandali ay napatayo na lamang si Lola Serafina nang may mga narinig pa silang tila bumagsak sa bumungan ng kanilang bahay. Nataranta noon si Lola subalit hindi niya maiwan-iwanan si Lola Paulita na noon ay parang naghahabol ng kanyang hininga. Inay, tibayan niyo po ang inyong loob, wika ni Lola Serafina habang hinahawakan ng isang kamay ni Lola Paulita. Kinakabahan na raw noon si Lola Serafina para sa kalagayan ng kanyang ina. Ilang sandali pa ay may narinig silang huni ng tiktik. Sobrang hina noon at parang galing sa itaas ng kanilang bubungan. Mas lalo pang nahirapan sa paghinga si Lola Paulita ng mga sandaling yon kung kaya napatayo si Lola Serafina para dagdagan ng una na matanda. Ilang sandali pa ay napalingon si Lola Serafina sa kanilang pintuan dahil parang may narinig siyang ingay na mga paa. Napabuntong hininga na lamang siya nang marinig niya ang pagmumura ng Kuya Benedicto niya sa labas. Pagkapasok nilang magkakapatid ay kaagad silang kinumusta kung ayos lang ba sila.
May itim na nilalang sa ibabaw ng ating bubungan. Kita ang gigil at galit sa mukha ni Kuya Benedicto. Dali-daling pumunta si Kuya Benedicto patungo sa kabilang kusina at saka kinuha ang ginunting niyang bagong hasa. Hayop na aswang ka! Huwag ang nanay ko, hoy! Malilintikan ka! Galit na sabi ni Lolo Benedicto habang pababa ng kanilang hagdan, dala ang ginunting. Pagkababa niya ng bahay ay narinig ni Lola Serafina na nagsisisigaw ang kuya niya. Ang ibang mga kapatid niya ay dumungo sa bintana, subalit hanggang ng mga sandaling yun daw ay patuloy na nakapako sa pwesto niya si Lola Serafina. Ilang minuto raw na sumisigaw si Lolo Benedicto hanggang sa pumasok na siya sa kanilang bahay. Ayop na aswang yun! Parang balak pang biktimahin si nanay ah! Galit na wika ni Lolo Benedicto. Mabuti na lamang daw at medyo natakot daw ang aswang dahilan para umalis yon sa ibabaw ng bubungan ng kanilang bahay. Simula ng gabing yon ay may umaaligid ng tiktik sa bahay nila, lalo na kung sasapit ang alas 12 ng gabi sa araw ng Martes at Biyernes. Kinakabahan ng araw sila noon para sa kalagayan ni Lola Paulita. Dahil parang hirap na ito sa paghinga lalo na sa tuwing may aswang sa paligid. Dumaan pa ang ilang araw at ramdam na nila Lola Serafina na mas lalong nanamlay ang kanilang ina. Dahil doon ay may mga kamag-anak silang bumisita para kahit papaano ay makitang matanda at makausap para palakasin ang loob niya upang mabuhay pa ng matagal. Minsan pang araw ay naikukwento nila sa kanilang mga kamag-anak ang nangyayari tuwing gabi at halos lahat sila ay pareho ng nagiging hinuha. May dumadalaw na aswang sa inyong inay na siyang dahilan marahil kung bakit pahina siya ng pahina. May nakapagsabi pa na dapat daw ipatingnan at palagyan ng panangga ang bahay para sana hindi makalapit ang aswang. Kahit na gusto man daw ni na Lola na paggawa ng panangga ang bahay, ay wala raw silang pera upang pambayad sa albularyo. Ayon pa sa isang kapatid ni Lola Serafina, ay nakakahiya naman daw sa albularyo kung wala silang maiabot na kaunting salapi. Dahil doon ay hinayaan na lamang daw nila at mas piniling bantayan na lamang daw si Lola Paulita. Ilang linggo nang may mga kamag-anakan silang dumadalaw raw kay Lola Paulita noon. Kahit papaano ay nakitaan naman ng sigla ang mukha ng matanda. Subalit nang palaon na ng palaon ay parang mas humihina ang pulso ng matanda. Isang gabi noon, dahil sa dami ng pumuntang kamag-anak upang dalawin si Lola Paulita, ay napagod silang magkakapatid. Alam kasi nilang hindi na magtatagal ang kanilang ina, kung kaya hinayaan na lamang nila itong maging masaya sa pamamagitan ng pagdalaw sa kanya ng kanilang mga kamag-anakan. Habang nakahiga sa sahig at nag-uusap ay bigla silang natahimik. Sinenyasan kasi sila ni Kuya Benedicto nila na tumahimik. Nagmatsyag sila sa kanilang paligid ng mga sandaling yon. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsiksikan na lamang sila sa banig dahil may narinig silang huni ng tiktik na parang umaaligid sa bahay nila. Nagpatuloy ang huni ng tiktik na yon at nagsimula ng mahirapan sa paghinga ang kanilang ina. Dahil doon ay kaagad na kinuha ni Lolo Benedicto ang kanyang ginunting at saka kumuha na rin ng posporo. Nang makakuha na siya ay bumaba siya sa kanilang bahay. Pagkababa niya ay kaagad siyang gumawa ng siga gamit ang mga tuyong dahon. Ilang sandali pa ay napasigaw na naman daw ang Kuya Benedicto ni Lola. Pagkatapos noon ay may narinig daw silang parang naglalakad sa ibabaw ng bubungan. Patuloy na pagsigaw si Lolo Benedicto noon, pero hindi raw natinag ang aswang. Habang patagal ng patagal ang aswang sa ibabaw ng bubungan ni na Lola Serafina, ay mas lalo raw nahihirapan ang kanilang ina. Halos hindi na makahinga ang matanda at panay na rin ang ubo niya ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay narinig daw ni Lola Serafina na nagmura na ng malakas ang kanyang kuya. Nagulat na lamang daw sila nang may narinig silang parang may tumalon sa lupa. Sinubukang tingnan ng isa pang kapatid ni Lola kung ano ang nangyayari sa ibaba ng bahay. At napasigaw siya nang makitang nasa harapan ng kuya nila ang nilalang na nagbabaga ang mga mata. Ilang sandali pa noon ay mas lalong dumalas ang pag-ubo ng nanay nila. Dahil doon ay nilapitan nila si Lola Paulita. Kahit na takot sila ng mga sandaling yon. Umupo sila sa paligid ng nakahiga ng matanda at hinaplos-saplos nila ang kanyang buhok upang kumalma sapagkat nagsisimula na naman siyang magkabol ng kanyang paghinga. Nay, natatakot po kami. Umiyak na raw noon sina Lola Serafina dahil sa takot. Subalit walang magawa ang kanilang ina kung hindi ang tumingin lang sa kanila.
Makaraan ng ilang minuto ay bumalik daw sa loob ng bahay nila si Lolo Benedicto at may mga galos sa katawan. Kuya, napano ka? Pag-aalala nilang magkakapatid. Hindi nakasagot ang kanilang kapatid bagkus ay tumungo ito sa silid ni Lola Paulita at kinumusta ito. Ang sabi ni Lolo Benedicto ay nawala na raw ang aswang dahil nataga niya, pero nasugatan din daw siya dahil sa kalmot ng halimaw. Nang masiguro nilang hindi na nahihirapan sa paghinga ang kanilang ina, ay kagad silang naiga pero minabuti niyang sa tabi na lamang ni Lola Paulita matulog. Nang nakahiga na sila at parang dinadalo na ng antok, ay nabigla sila dahil mayroong nananao sa labas ng kanilang bahay. Tinatawag daw ng kung sino man ang pangalan ni Lola Paulita kung kaya nagtaka sila magkakapatid. Sino kaya ang bibisita kay inay gayong alanganin na ang oras? Pagtatakang tanong ng isang kapatid nila Lola. Akma na sana siyang tatayo subalit pinigilan siya ng kanyang Kuya Benedicto. Sandali! Tipid na wika ni Kuya Benedicto nila. Natigilan noon ang isa nilang kapatid. Ilang saglit pa ay napalingon sila kay Lola Paulita. Hindi daw sila nakaramdam ng takot dahil sa tumawag sa pangalan ni Lola Paulita. Kung hindi dahil sa naging bigla ang lagay ng kanilang ina. Hirap na ito sa kanyang paghinga at halos lumalaki na ang malalalim niyang mga mata. Halos lumalabas na ang ugat sa bandang liig ng matanda dahil sa hirap. Ilang sandali pa ay may kung anong lumapag sa bubungan ng kanilang bahay at muli silang nakarinig ng paghuni ng tiktik. Akma pa sanang tatayo si Lolo Benedicto para kunin ang ginunting niya pero hindi na niya nagawa dahil biglang sumuka ng dugo si Lola Paulita. Dali-dali niyang itinaas ang una ng matanda at saka pinunasan ang kanyang bibig. Mas lalo pang bumilis ang huni ng tiktik sa ibabaw ng kanilang bubungan at lahat sila ay umiiyak nang biglang umubo si Lola Paulita hanggang sa tuluyan na siyang nalugutan ng hininga. Lahat sila ay nagluksa sa pagkamatay ni Lola Paulita at naging palaisapan sa kanila kung may kinalaman ba ang aswang na pumunta sa bahay nila ng gabing yon. O kung dahil lamang sa pagkalunod ng baga o puso ng matanda sa tugo. Hanggang ngayon, yun ay naging palaisipan sa magkakapatid. Wakas.